this insanity will be stopped. This kind of rigmarole imposed on the Filipino people must stop. Kayong mga oligarchs. Dito lamang po, Pebrero, libo-libong Kabiteño ang nakasama natin sa IMO sa talagang nagpakita ng nag-uumapaw na suporta sa panawagan natin. Ang tapusin ang lumang sistema na makupad at panay papoging serbisyo. Ako po hindi makapalamok at tinuruan akong maging simpleng tao at totoo sa lahat na kausap. Turo po ng tatay ko sa akin, pag nagbitaw ko ng salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. Pagdating naman ng 2015, hindi lang natin mapapabilis ang biyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, kundi madadagdagan din tayo ng tinatayang 250,000 na pasaherong ang maisasakay kada araw dahil sa LRT Line 1 Cavite Extension. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya, na makakasiwa ng proyektong to, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Pag nagbitaw ko ng salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. Dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Pag nagbitaw ko ng salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. Ang tapusin ang lumang sistema na makupad at panay papoging serbisyo. Dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. You know, the wealth of this country is owned by just a few guys. Hindi naman lahat mayaman na oligarchs. Meron yung they built their empire through the years. As for example, I'm not saying it because she's here. Gina, she's a billionaire, but look at the way she treats herself. She's a crusader, and she loves the country, and she hates oligarchs. Ako man, ito yung mga tao na kinukuha yung yaman ng ating bayan, wala namang ginagastos kung hindi mga laway nila at koneksyon. And they get most of the concessions, the franchises that is given freely through money, through influence, and sheer greed. Kasi meron sila. Ito yung nangyari sa Mindanao. And that is why the reason why I am so passionate about getting into a new setup. Kasi ho, the Imperial Manila controls everything because we are a unitary type of government. From Manila, lahat ng permit, except yung tindahan ninyo, to do business, lahat ng permit galing sa Maynila o through delegated powers from the central government. And that is why itong mga malupa sa Mindanao and everywhere else, yung mga mina napupuntayan sa mga oligarch. Walang iba yang ginawa kung hindi mag-influence peddling. Nakilala ko ito si Secretary, akong bahala dyan. Pare, pwede ba to? Pwede ba yan? Malaki to, baka gusto mo, ate. And it's true all over the Philippines. That is why I am fighting a monster. I am just 2 months old there. But believe me, I will destroy their clutches sa ating bayan. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio.
Alam nyo ba na meron dalawang uri ng presidente ang Pilipinas? Ang unang uri ng presidente ay ang leader. Siya ang nagdidikta kung ano ang dapat o hindi dapat gawin para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa. At ang pangalawa naman ay ang presidenteng puppet. Siya ang kabaliktaran ng leader. Dahil sa halip na siya ang nagdidikta, siya ang dinidiktahan ng mga oligarchs o mayayamang tao sa likod niya sa kung anong mga dapat o hindi niya dapat gawin. So ang presidenteng puppet ay walang sariling utak, walang sariling desisyon. Siyempre dumidepende lang siya sa mga oligarchs na nagdidikta sa kanya. So pag puppet ang presidente ng ating bansa, lalong maghihirap ang mga kababayan nating mahihirap. Dahil ang mga oligarchs ay walang pakialam sa taong bayan. Dahil mga pangsariling interes lang nila ang kanilang inaalagaan. Kaya ang puppet na presidente ay nagiging bulag, pipi at bingi sa mga boses at hinaing ng taong bayan. Dahil isa lang siyang walang kwentang sunod-sunuran. Pero matulungin naman sila sa bayan. Dahil sa 100% ng pondo ng gobyerno, 70% ang ibubulsa nila. Ang 10% ang sa atin. O diba? Patas na patas ang hatian. So pag puppet ang presidente, oligarchs ang namumuno sa gobyerno. So sa mga naging presidente ng ating bansa, nakakita ka na ba ng presidenteng leader? Yung tipo na siya dapat ang masusunod. May paninindigan at may sariling desisyon. Yung tipo na di siya nagpapamanipula sa mga taong nasa likod niya para kontrolin siya. Para sa akin, una syempre, si Marcos. Pero sabi nila, diktador daw siya. Well, mas pipiliin ko na ang diktador kaysa puppet. Pinasamalan talaga ng mga puppet na presidente ang definisyon ng diktador. Ang pinamulat kasi sa atin, pagka-diktador ang isang pinuno ay kukontrolin na ang mga buhay natin. Kaya wala na tayong kalayaan. Maliho, malaya pa rin po tayo nun pero may mga batas na tayo na dapat sundin. At ang lagi din kasing sinasabi ng media, pagka-diktador ang isang pinuno, martial law na agad. Hindi ba pwedeng presidente lang na certified leader at may sariling desisyon? Well, hindi ko kayo masisisi kasi yun ang nakasaad sa mga libro nyo o kahit sa Wikipedia. Ang diktador daw ay isang tagamuno ng isang bansa o estado pag oras ng mga malalaking pangyayari katulad ng digmaan. Madalas silang nakakakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng himagsikan. Ngunit ang iba ay nagiging diktador sa paraan ng eleksyon. Okay, fine. It's clear na nagiging literal na diktador ang isang pinuno sa panahon ng himagsikan. Kaya nung nangyari nung martial law. Pero saan ba kasi nanggaling ang salitang diktador? Di ba sa salitang dikta o tagapag-utos o taong nagbibigay ng command kung ano ang dapat o hindi dapat gawin? Nakasama dapat sa karakter ng isang presidente. Kasi kung walang abilidad ang isang pinuno ng pagiging diktador, wag na lang siya magpresidente. Kasi anong silbing naging presidente siya kung wala naman pala siyang sariling desisyon? Di niya naman napapasunod ang kanyang mga opisyal at ang taong bayan sa bansang pinamumunuan niya. Eh di kung walang ganitong abilidad ang isang presidente, siya nga ay literal na puppet. Naiintindihan ko na merong kongreso, senado at mga membro ng kanyang gabinete. Pero nasa kanya pa rin ang huling desisyon kasi siya ang presidente. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ang daming gustong patalsikin sa pwesto si President Duterte. Dahil ang gusto ng mga oligarchs ay puppet na presidente. Kitang-kita naman sa karakter ng isang President Rodrigo Roa Duterte ang pagiging matapang. May malasakit sa bayan at sa taong bayan. At siya ay anti-drugs, crime and corruption na hindi niya lang basta-basta pinangako o sinabi. Napatunayan niya na sa Davao. At siya ay parang pison na handang banggain ng lahat para lang sa magandang kinabukasan ng ating bayan. Ito ang dapat na karakter ng mga opisyal ng gobyerno natin. Yung tipo na makabayan, hindi makapera o makasarili. Kailan kaya tayo magkakaroon ng bagong Rizal, Bonifacio at Antonio Luna sa gobyerno natin? Meron akong kilala pero nag-iisa lang siya at siya ay si President Rodrigo Duterte. Kailangan natin ng mga katulad niya para magkaroon naman ng certified leader ang gobyerno natin. So para sa mga oligarchs, ang ganitong klaseng pinuno ang hadlang sa demokrasya nila. Ang demokrasya kasi ng mga oligarchs ay pagiging malaya. Malayang magnakaw sa kaban ng bayan. Malayang makipagsabuatan sa mga drug lords at smugglers para malaki-laki ang kickback. At ang favorite nila ay gawing mangmang at ignorante ang taong bayan gamit ang telebisyon, radyo at pahayagan. Ang layunin kasi ng mga tae, mga tao na to ay pahirapan tayong lahat. Kaya dapat ang susunod na Pangulo ay makisama dapat sa sistema ng mga oligarchs na to. Dahil kung ang susunod na presidente ay magiging hadlang sa mga plano nila, ibabagsak nila ito
gamit ang mga ninakaw nilang pera na tinuturo nila mga kapangyarihan nila. So yun ang dahilan kung bakit maraming gustong ipaligpit o patalsigin sa pwesto si President Duterte. At kung sino man ang magbulgar na mga bagay na to sa publiko ay siguradong yayariin nila. Well, I know the consequence ng lahat ng mga bagay na ginagawa ko because whoever speaks the truth will get eliminated. Pero bakit ako matatakot sa kamatayan kung ang kamatayan ang magiging tulay para makita ko ang Diyos na nagbigay sa akin ng misyon na to? Ang mamatay ng dahil sa pagmumulat ng mga mata at kaisipan ng aking mga kababayan ay ituturing kong isang malaking karangalan. Kaya handa kong itaya ang aking buhay kung ang kapalit naman nito ay magandang kinabukasan ng aking bayan. So ngayon, kung isa ka sa mga nagagalaiti at galit na galit sa presidente ko, isa ka sa mga nalinlang at nagawang ignorante na mga oligarchs na to, oo, nagmumura ang presidente ko. Parehas kami, parehas kayo, pare-parehas tayo. Nagmumura ka rin, kaya huwag kang hipokrito. Ang minumura niya ay ang mapang-abusong gobyerno na pag hindi natin sila napigilan, ang ating bayan ay gagawin nilang impyerno. So ito ang tanong sa iyo at sa inyong lahat dahil dalawa lang ang pagpipilian natin lahat. Presidenteng leader o presidenteng puppet? O kaya naman, simpleng tanong na lang, pagbabago o panggagago? Namili ka. So sa mga kababayan ko, pinagpipilitan pa rin sila ang tama at walang punto ang mga pinagsasabi ko, gaya ng mga anti-Duterte, anti-Marcos at mga anti-radical change. Simpleng mensahe lang ulit ang ibibigay ko sa inyo. Naway sa pamamagitan ng mga salitang binigay sa akin ng Diyos Ama, maliwanagan at madunasan ng mga kamangmangan nyo. Ako po ulit si Mr. Rio. Peace.